Sa modernong pananaliksik sa Amerika tungkol sa pagtanda at mahabang buhay, ang mga taong nananatiling kahanga-hangang matalino sa isip at sa katawan kahit lampas na sa 80 taong gulang ay madalas na tinatawag na mga super-agere. Hindi sila mga taong may bihirang talento o extraordinary na genetics. Hindi sila umaasa sa mamahaling gamot o nagpapahirap sa sarili sa matinding athletic training. Ang tunay na pagkakaiba ay nakasalalay sa isang bagay na mas simple. Ito ay kung patuloy ba nilang ginagawa o hindi ang maliliit na halos hindi kapansin-pansing gawi na itinayo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ibabahagi ko ang 6 na gawi na natural na ginagawa ng mga tao na may edad 75 hanggang 85 na nananatiling physically at mentally na kabataan at patuloy na namumuhay ng malaya at sa kanilang sariling paraan. Naniniwala ako na kung nanood kayo nito, malalim na kayong nagmamalasakit sa inyong kalusugan at lagi kayong naghahanap ng matututunan. Kung kahit isa sa 6 na gawi na aking ipapakilala ay mapapasabi ninyo, ginagawa ko na yan, dapat kayong makaramdam ng kumpiyansa. Iyan ay malinaw na katibayan na mayroon na kayong mga katangian ng isang super-ager at iyan ay tunay na kahanga-hanga. Kung hindi pa ninyo ginagawa ang mga ito, okay lang iyon. Ang simpleng pag-alam sa mga ito ay maaaring magsimulang magbago ng inyong buhay simula bukas ng umaga. Isipin ang isang kinabukasan, 10 taon mula ngayon, kung saan sasabihin ng mga tao sa inyo na hindi kayo nagbago. Para sa kinabukasang iyon, sandali lang huminto, mag-relax, marahil mag-enjoy ng mainit na tasa ng tsa at samahan ninyo ako hanggang sa katapusan. Sa channel na ito, nagbabahagi kami ng mga practical na tips at kapaki-pakinabang na insights na dinisenyo para tulungan ang mga taong lampas na sa 70 na mapabuti ang kanilang kalusugan at pang-araw-araw na buhay. Para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na updates, mag-subscribe na ngayon. Sige, magsimula na tayo sa unang gawi. Ito ay isang bagay na halos walang iniisip na ginagawa ng mga taong lampas sa 75 na nananatiling energetic at mukhang bata. Ang unang gawi ay simple lang pero napaka-powerful. Binubuksan nila ang kanilang mga kortina pagkagising nila. Pinapayagan nila ang natural na sikat ng araw na maabot ang kanilang mga mata at katawan agad-agad. Maaaring iniisip ninyo, iyon lang talaga? Pero sandali lang at mag-isip ng tapat tungkol sa inyong sariling mga umaga. Pagkagising ninyo, nananatili ba kayo sa kama ng matagal at nag-iisip-isip? Isinasara ba ninyo ang mga blinds at ginugugol ang maagang oras sa madilim na silid na walang masyadong liwanag? Ang maliliit na ganitong ugali ay mas karaniwan kaysa sa ating naiisip. Habang tumatanda tayo, ang pag-expose sa liwanag unang-una sa umaga ay nagiging mas mahirap. Pero sa parehong oras, nagiging mas mahalaga ito kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ang dahilan kung bakit nangunguna ang mga taong may ganitong gawi ay dahil sinireset nila ang kanilang panloob na orasan ng katawan araw-araw sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kilos. Ayon sa mga natuklasan na malawak na sinusuportahan ng National Institutes of Health, ang katawan ay gumagawa ng hormone na tinatawag na serotonin. Ito ay madalas na tinutukoy bilang feel-good hormone. Kapag ang sikat ng umaga ay pumapasok sa pamamagitan ng mga mata, ina-activate nito ang prosesong ito at nagbibigay senyas sa utak na nagsimula na ang araw. Habang tumatagal ang araw, ang serotonin ay unti-unting ginagawang melatonin. Ang melatonin ay ang hormone na tumutulong sa inyo na makatulog ng malalim at mapahinga sa gabi. Ibig sabihin nito ay may isang bagay na napakahalagang dapat tandaan. Tanging ang mga taong tumatanggap ng sapat na natural na liwanag sa umaga lamang ang nagtatakda ng kanilang sarili para sa kalidad na tulog sa bandang huli. Ding sa kabilang banda, ang pag-iwas sa umaga na liwanag ay maaaring tahimik na humantong sa mga problema sa tulog. Ang mahinang tulog ay nagpapababa ng inyong enerhiya sa araw. Sa paglipas ng panahon, nagpapababa ito ng inyong antas ng aktibidad at sa matagal na panahon, maaari pa itong mag-ambag sa pagkawala ng kalayaan.
Ang mga taong nananatiling malakas at aktibo ng higit pa sa 75 ay hindi gumagawa ng anumang dramatic. Simple lang, pinapanatili nila ang ritmo na ito araw-araw nang hindi nag-iisip. Gigising sila, bubuksan ang mga kurtina at papayagan ang liwanag na pumasok. Ang maliit na kilos na iyon ay nagpapadala ng malakas na senyas sa utak na oras na para magsimulang gumalaw at makihalubilo sa araw. Kung gigising na kayo sa consistent na oras at pinapayagan na ang umaga na liwanag, iyan ay tunay na dapat ipagmalaki. Pinamamahalaan ninyo ang inyong tulog at inyong emosyonal na balanse nang hindi umaasa sa gamot. Maaring mukhang simple ito, pero nagpapakita ito ng napakataas na antas ng kamalayan sa sarili at pagpipigil sa sarili. Hindi mahalaga kung maulap ang langit o umuulan. Ang simpleng pagtayo malapit sa bintana ay sapat na para ma-activate ang prosesong ito. Bukas ng umaga pagkagising ninyo, subukan ito. Buksan ang inyong mga mata at payagan ang liwanag na pumasok muna. Mula sa sandaling iyon, ang inyong katawan ay nagsisimulang mag-reset. At doon nagsisimula ang inyong landas patungo sa pananatiling bata. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang gawi. Ang mga taong nananatiling malusog at masigla hanggang sa kanilang 70 at 80 ay karaniwang nagsisimula ng kanilang umaga hindi ng malamig na tubig, kundi ng mainit na tubig na malapit sa temperatura ng katawan. Maaaring mukhang maliit na pagpili ito, pero nagpapakita ito ng isang bagay na mas malalim tungkol sa kung paano nila pinakikinggan ang kanilang katawan. Pagkagising ninyo sa umaga, ano ang unang inaabot ninyo? Isang matapang na tasa ng kapeng barako o isang baso ng malamig na tubig mula sa ref? Siyempre, ang pananatiling hydrated ay mahalaga at iyon ay ganap na mabuti. Pero ang mga taong pumipili ng mainit na tubig ay ang mga nagbibigay pansin sa kung ano talaga ang kailangan ng kanilang katawan. Sa panahon ng tulog, ang temperatura ng katawan ay natural na bumababa. Habang tumatanda tayo, lalo na sa ating 70 at 80, bumababa ang mass ng kalamnan. Ibig sabihin nito, ang katawan ay hindi na kasing epektibo sa paglikha ng init kumpara noong mas bata tayo. Kung biglang ibubuhos ninyo ang malamig na tubig sa sistemang iyon, ang inyong mga panloob na organo ay mabilis na magreaksyon. Mahihigpitan sila, mabibigyan ng pahinga, at ang kanilang function ay magiging hindi gaanong epektibo. Isipin ito sa ganitong paraan. Sa isang malamig na umaga ng taglamig sa isang lugar tulad ng Baguio City, ano ang mangyayari kung susubukan mong itulak ang makina ng sasakyan sa buong bilis bago pa ito mainit? Mababago ang sistema. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa inyong katawan. Ang mga taong madalas na tinutukoy bilang super-agger ay nauunawaan ito maging sa pamamagitan ng karanasan o kaalaman. Sinimulan nila ang kanilang araw sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-inom ng mainit na tubig na malapit sa temperatura ng katawan o bahagyang mas mainit. Habang kumakalat ang init sa pamamagitan ng digestive system, dahan-dahan nitong ina-activate ang tiyan at bituka. Napabubuti ang sirkulasyon ng dugo at ang katawan ay nagsisimulang gumising sa natural at balanseng paraan. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na kapag tumaas ang panloob na temperatura ng mga 2 degree Fahrenheit, ang immune function ay maaaring tumaas ng halos 30% at napabubuti rin ang metabolic activity. Ibig sabihin nito, ang simpleng baso ng mainit na tubig sa umaga ay hindi lang hydration. Ito ay isang malambot na paraan para gisingin ang inyong katawan at ihanda ito para sa araw na darating. Mayroon ding isa pang bagay na nakatago sa ganitong gawe. Ang kilos ng pagpapakulo ng tubig, pagbubuhos nito sa tasa, at pag-iwan nito para lumamig ng kaunti ay lumilikha ng tahimik na sandali sa umaga. Ang maliit na pahintong iyon ay nagpapakita ng kahulugan ng kapayapaan at kontrol. Nagpapakita ito na hindi kayo nagmamadali sa inyong araw, kundi sinimulan ninyo ito ng may intensyon.
Kung isa kayo sa mga nagsisimula ng inyong umaga ng isang bagay na mainit, iyan ay tunay na kahanga-hanga. Pinoprotektahan ninyo ang inyong mga panloob na organo. Sinusuportahan ninyo ang inyong immune system. At nagtatayo kayo ng isa sa pinakamakapangyarihang gawi para mapanatiling malayo ang sakit nang hindi pa ninyo nararamdaman. Ngayon, lumipat tayo sa ikatlong gawi. Sa pagkakataong ito, pag-usapan natin ang pagkain. Ang mga taong nananatiling malakas at matatag sa kanilang mga paa nang higit pa sa 75 ay halos palaging nagtatago ng isang mahalagang pattern. Hindi sila umaasa sa tinapay at kape lang sa umaga. Tinitiyak nila na may kasama silang protina sa kanilang almusal. Ito ay isang punto na maraming tao ang hindi napapansin. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang gana sa pagkain. Karaniwan nang marinig ang isang tao na nagsasabing hindi sila gutom sa umaga, kaya isang piraso lang ng tinapay at isang tasa ng kape na lang. Ang iba ay maaaring pumili ng isang bagay na napakagaan at simple para lang makalusot. Walang masama doon, pero pagdating sa pagpapanatili ng lakas at pananatiling bata, maaaring hindi ito sapat. Habang natutulog kayo, ang inyong katawan ay hindi lang nagpapahinga. Ang inyong mga kalamnan ay talagang nagde-degrade. Pagkagising ninyo, ang inyong katawan ay nasa estado na kailangan ng mga materyales para sa muling pagtatayo. Kung carbohydrates lang ang kinukuha ninyo sa sandaling iyon, ang inyong katawan ay maaaring magsimulang mag-breakdown ng mas maraming kalamnan para makagawa ng enerhiya. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa isang kondisyon na kilala bilang sarcopenia o age-related muscle loss na napakakaraniwan sa mga matatandang adulto. Kung titingnan ninyo ang hapagkainan ng almusal ng mga aktibong lalaki at babae sa kanilang 70 at 80, halos palagi kang makakakita ng pinagmumulan ng protina. Maaaring itlog, pritong isda, yogurt, monggo, tokwa o iba pang simpleng pagkain. Nauunawaan ng mga individual na ito ang isang napakahalagang bagay. Ang kalamnan ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ang pundasyon na sumusuporta sa kanilang kalayaan at kakayahang mamuhay ng malaya. Maaaring maisip ninyo na ang pagluto ng itlog sa umaga ay masyadong abala. Pero hindi kailangang komplikado. Maaari kayong magluto ng pinakuluang itlog ng maaga. Maaari kayong magbukas ng isang lalagyan ng yogurt. Maaari kayong magdagdag ng simpleng pinagmumulan ng protina sa kung ano na ang kinakain ninyo. Ang mahalaga ay ang intensyon, ang desisyon na suportahan ang inyong katawan sa halip na pabayaan ito. Ang kamalayan na iyon ang nagtatangi sa mga patuloy na gumagalaw ng malaya mula sa mga dahan-dahang nawawalan ng kakayahang gumalaw. Kung may itlog, gatas, o plant-based na protina sa inyong almusal ngayon, sandali lang kilalanin na ito. Pinoprotektahan ninyo ang inyong mga kalamnan ngayon. Namumuhunan kayo sa inyong kinabukasan. Bawat subo na kinukuha ninyo sa umaga ay nagtatayo ng isang bagay. Hinuhubog nito kung paano kayo lalakad, gagalaw at mabubuhay 10 taon mula ngayon. Kung nanonood pa rin kayo ng video na ito at naramdaman na ang ibinabahagi namin ay tunay na kapaki-pakinabang, mangyaring mag-iwan ng komento. Ilang taon na kayo at saan kayo nanood? Mayroon ba kayong karanasan sa paksang aming tinalakay? Kahit ilang salita lang mula sa inyo ay napakahalaga sa amin at isang mahusay na pinagmumulan ng motibasyon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button ngayon at i-on ang notifications. Maraming salamat. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang ika-4 na gawi ay maaaring magulat sa inyo sa una, pero mula sa pananaw ng neuroscience, ito ay ganap na may katuturan. Ang mga taong nananatiling matalino sa isip habang tumatanda ay karaniwang gumagawa ng isang bagay na napakasimple bago pa nila abutin ang dyaryo o buksan ang telebisyon. Ginagamit nila ang kanilang mga daliri. Maaaring iniisip ninyo, ibig bang sabihin nito ay pagtutugtugan ng piano o paggawa ng isang bagay na komplikado? Hindi talaga. Maaari itong maging isang bagay na napakakaraniwan.
Ang maingat na pagtatali ng inyong mga pindutan sa damit, ang pagtali ng inyong mga tali ng sapatos, ang pagpihit ng takip ng bote, ang pagdidilig ng mga halaman sa inyong sala o sa inyong bakuran. Ito ay maliliit na kilos na bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Sa unang tingin, maaring mukhang walang espesyal. Pero habang ang mga tao ay pumapasok sa kanilang 70 at 80, ang mga pinong galaw ng daliri ay madalas na nagsisimulang maging isang abala. Nagiging tukso ang pagpili ng kaginhawahan sa halip. Mga slip-on na sapatos sa halip na may tali. Mga elastikong baywang sa halip ng mga pindutan. Maliliit na pagbabago na nagpapababa ng pangangailangan na gamitin ang inyong mga daliri. Narito kung saan ito nagiging mahalaga. Sa loob ng inyong utak, mayroon itong tinatawag na Penfield Map. Ito ay isang representasyon ng kung paano konektado ang iba't ibang bahagi ng inyong katawan sa utak. Ang nakakagulat ay ang mga kamay at daliri ay sumasaklaw sa isa sa pinakamalaking lugar sa map na iyon. Ibig sabihin nito, ang paggalaw ng inyong mga daliri ay nagpapasigla ng malawak na rehiyon ng utak at nagpapataas ng daloy ng dugo halos agad-agad. Sa madaling salita, ang paggamit ng inyong mga daliri ay hindi lang isang pisikal na kilos. Ito ay isang uri ng pagsasanay sa utak. Ina-activate nito ang mga neural pathway at pinapanatili itong aktibo. Ang pananaliksik na sinusuportahan ng mga institusyon tulad ng National Institutes of Health ay nagpakita na ang pagpapanatili ng fine motor activity ay malapit na nakaugnay sa cognitive health habang tumatanda tayo. Ang mga taong nagpapanatili ng matalik na isipan ay madalas na tinatrato ang maliliit na kilos na ito ng may pag-iingat. Kapag nag-apply ng lotion, naglalaan sila ng oras at nararamdaman ang paggalaw ng kanilang mga kamay. Kapag nag-aahit, binibigyang pansin nila ang bawat galaw. Kapag nagtali ng sinturon o nagpipindutan ng damit, gumagalaw sila ng may intensyon. Hindi sila nagmamadali sa mga sandaling ito. Ginagamit nila ang mga ito bilang mga pagkakataon para manatiling konektado sa kanilang katawan. Ang mga taong lumalapit sa mga galaw na ito ng may kamalayan ay karaniwang nagpapanatili ng mas matibay na mga neural network sa utak. Sa paglipas ng panahon, maaari itong makatulong na mabawasan ang panganib ng cognitive decline. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mga bagay ng perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy na gamitin ang inyong mga kamay. Kung nagbibihis pa rin kayo, nagluluto o humahawak ng maliliit na gawain gamit ang inyong mga daliri, iyon ay isang bagay na dapat pahalagahan. Ang inyong mga kamay ay hindi lang mga kasangkapan, direkta silang konektado sa inyong utak. Kahit mabagal na ang inyong mga galaw o hindi na kasing tumpak ng dati, hindi iyon mahalaga. Ipagmalaki ang paggamit ng inyong mga kamay. Ang inyong mga daliri ay parang tulay patungo sa inyong utak. At sa bawat pagkakataon na gamitin ninyo ang mga ito, pinapalakas ninyo ang koneksyong iyon. Ang ikalimang gawi ay isa sa pinakamahalaga pagdating sa pagprotekta ng inyong buhay. Maaaring mukhang simple ito, pero mayroon itong malakas na epekto. Ang mga taong nananatiling malakas at matibay habang tumatanda ay tinitiyak na gamitin ang kanilang boses tuwing umaga. Nakikipag-usap sila sa isang tao kung kaya o kahit mag-usap ng malakas sa kanilang sarili. Ang mahalaga ay aktibo nilang ginagamit ang kanilang boses. Sa Pilipinas, isa sa mga seryosong panganib sa kalusugan para sa mga matatandang adulto ay ang aspiration pneumonia. Ang kondisyong ito ay nangyayari kapag humina ang kakayahang lumunok, na nagpapahintulot sa pagkain o kahit laway na pumasok sa mga baga. Ang hindi nalalaman ng marami ay ang kakayahang lumunok na ito ay malapit na konektado sa kung gaano kadalas nating ginagamit ang ating boses. Ang mga kalamnan sa lalamunan ay nakakagulat na mabilis na humihina kapag hindi ginagamit. Ito ay nagiging particular na mahalaga para sa mga taong nag-iisa o bihira ng lumalabas. Hindi kakaiba na ang isang tao ay makarating sa isang buong araw nang hindi nakikipag-usap sa sinuman. Matagal na oras ang lumipas ng tahimik at sa gabi ang boses ay halos hindi nagamit. Sa paglipas ng panahon, ang katahimikang ito ay maaaring magkaroon ng tunay na mga pisikal na kahihinatnan.
Pero ang mga taong nananatiling malusog at aktibo ay gumagawa ng ibang bagay. Madalas silang nag-uusap. Kung nakatira sila kasama ang pamilya, binabati nila ang umaga ng malinaw at malakas na magandang umaga. Kung nag-iisa sila, naghahanap pa rin sila ng mga paraan para gamitin ang kanilang boses. Nakikipag-usap sila sa kanilang aso o pusa. Sumasagot sila ng malakas sa telebisyon. Nagdasal sila ng maikli. Humuhum sila ng isang paboritong kanta o kumakanta ng ilang linya na naalala nila. Ang mga simpleng kilos na ito ay gumagawa ng higit pa sa pagpuno ng katahimikan. Pinapalakas nila ang mga kalamnan ng lalamunan. Tinutulungan nilang mapanatili ang kakayahang lumunok ng maayos. At sa paggawa nito, binabawasan nila ang panganib ng seryosong sakit tulad ng aspiration pneumonia. Kasabay nito, ang paggamit ng inyong boses ay tumutulong din na mapakawala ng stress. Kapag nagsasalita kayo mula sa inyong diaphragm, ang inyong paghinga ay nagiging mas malalim. Ang mas malalim na paghinga ay tumutulong na i-regulate ang nervous system at nagdadala ng kahulugan ng kapayapaan. Humihina ang pagkabalisa, nagre-relax ang katawan. Ayon sa mga insights na sinusuportahan ng National Institutes of Health, parehong ang vocal activity at malalim na paghinga ay may papel sa pagpapanatili ng pangkalahatang pisikal at mental na kalusugan. Kung isa kayo sa mga nagsasabi ng magandang umaga sa isang mahal sa buhay araw-araw o nagbabasa ng isang bagay ng malakas kahit sa maikling panahon, nagtatayo na kayo ng isang malakas na linya ng depensa para sa inyong kalusugan. Maaaring hindi pa ninyo ito namamalayan, pero pinoprotektahan ninyo ang inyong katawan sa isang makabuluhang paraan. Ang inyong boses ay higit pa sa tunog. Ito ay isang refleksyon ng inyong puwersa ng buhay. Walang dahilan para mag-atubili. Hayaan ang inyong boses na marinig sa inyong tahanan. Kahit ang simpleng pagbigkas ng ng malakas ay maaaring i-activate ang mga kalamnan sa inyong lalamunan at magdala ng enerhiya pabalik sa inyong katawan. Ngayon, dumarating na tayo sa ika-6 at huling gawi. Ito ay marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ay may kaunting kinalaman sa katawan at mas marami sa isipan at sa diwa. Ito ang gawi na madalas na nagtatakda kung ang isang tao ay patuloy na makakaramdam ng buhay at aktibo hanggang sa kanilang mga huling taon. Ang mga tao na may edad 75 hanggang 85 na may kislap pa sa kanilang mga mata ay halos palaging nagtatago ng isang simpleng gawi. Nagdesisyon sila ng isang maliit na bagay na inaabangan tuwing umaga. Hindi kailangang maging malaking bagay, pero kailangang may intensyon ito. Habang tumatanda tayo, madaling magsimulang magmukhang magkapareho ang mga araw. Gigising kayo at maiisip na walang espesyal na nakatakda. Maglalakad kayo sa araw ng walang direksyon. Kapag nangyari iyon, ang utak ay nagsisimulang ipagpalagay na walang bagong stimulasyon ang kailangan. Tahimik nitong binabawasan ang antas ng aktibidad nito. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na ito ay maaaring mapabilis ang cognitive decline. Pero ang mga taong madalas na inilalarawan bilang super-ager ay gumagawa ng ibang diskarte. Gaano man ito kaaliwan, naglalagay sila ng bandila ng inaabangan sa kanilang araw. Binibigyan nila ang araw ng layunin. Maaari itong maging isang bagay na kasing simple ng paglalakad patungo sa isang lokal na panaderya sa Divisoria o sa Marikina. Maaari itong maging ang panonood ng susunod na episode ng isang palabas na gusto nila. Maaari itong maging pagtawag sa isang kaibigan. Maaari itong maging paggugol ng oras sa labas ng bahay na gumagawa ng kaunting pagtatanim ng mga halaman sa isang maliwanag na hapon. Ang mahalaga ay hindi ang laki ng aktibidad. Ang mahalaga ay ang desisyon. Sa sandaling sabihin ninyo na ito ang gagawin ko ngayon at maramdaman ninyo kahit isang maliit na pakiramdam ng kasabikan, may nagsisimulang magbago sa utak. Ang pakiramdam ng inaabangan na iyon ay nag-trigger ng pagpapalabas ng dopamine. Ang dopamine ay madalas na tinutukoy bilang reward chemical ng utak. Gumaganap ito ng sentral na papel sa motibasyon, kasiyahan at pakikipag-ugnayan sa buhay. Ang pananaliksik na sinusuportahan ng mga institusyon tulad ng National Institutes of Health ay nagpakita
na ang dopamine activity ay malapit na nakaugnay sa cognitive vitality. Sa tunay na kahulugan, kumikilos ito bilang isang natural na anti-aging support system para sa utak. Kapag ang isang tao ay tinanong kung ano ang ginagawa nila ngayon at masasagot nila ng may ngiti na may nakatakda sila, ang taong iyon ay karaniwang nananatiling mentally at emotionally na mas bata. Iyon ay dahil para sa kanila, ang araw ay hindi lang isang bagay na lumilipas. Ito ay isang bagay na aktibo nilang nililikha. Kung isa kayo sa mga nagtatamasa ng pagsulat ng mga plano sa isang notebook o pagtingin sa inyong kalendaryo sa umaga, iyon ay isang bagay na dapat pahalagahan. Kahit ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang maaari ninyong lutuin para sa hapunan sa bandang huli ng araw ay isang tanda ng pakikipag-ugnayan. Ibig sabihin ninyo ay lumalahok kayo sa inyong sariling buhay. Nakaupo kayo sa upuan ng driver. Nasa inyong mga kamay ang manibela. At ang forward-looking mindset na iyon ang nagpapanatili ng aktibo ng inyong isipan at buhay ng inyong enerhiya. Ang positibong intensyong iyon ay hindi lang nananatili sa inyong mga pag-iisip. Umaabot ito sa bawat bahagi ng inyong katawan, sinusuportahan ang inyong pangkalahatang vitality mula sa loob palabas. Kaya ano ang naisip ninyo? Tulad ng nakikita ninyo, wala sa mga gawing ito ang nangangailangan ng espesyal na kagamitan o malaking halaga ng pera. Ito ay mga simple at praktikal na pagpipilian na maaaring simulan ng sino man kung nasaan sila ngayon. Pero mayroon akong isang mahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo. Hindi kayo kailangang gawin ang lahat ng 6 ng sabay-sabay. Walang dahilan para maramdaman ang presyon. Kung kahit isa sa mga gawe na narinig ninyo ngayon ay napapaisip kayo ng maaari ko iyong subukan o tila posible iyon para sa akin, iyon ay higit pa sa sapat. Ang iisang pag-iisip na iyon ay simula na ng pagbabago. Iyon ang binhi ng pananatiling mas bata. Halimbawa, marahil bukas ng umaga ay magdesisyon kayong simulan ang inyong araw ng isang baso ng mainit na tubig. Mga 40 degree lamang, para lang makita kung paano ito mararamdaman. Ang isang maliit na hakbang na iyon ay sapat na. Sa sandaling maramdaman ninyo ang kagustuhang subukan, ang inyong utak ay nagsisimulang tumugon. Sa katunayan, ang pakiramdam ng curiosity at kilos na iyon ay maaaring magdala ng antas ng flexibility sa utak na katulad ng nakikita natin sa mas batang mga adulto. Ang buhay sa inyong 70 at 80 ay hindi isang panahon ng pagkawala ng lahat. Ito ay isang panahon para alagaan ang inyong katawan, magdala ng kagalakan sa inyong isipan at maranasan ang bawat araw ng may intensyon. Maaari itong maging isang malalim na makahulugan at kapaki-pakinabang na kabanata ng buhay. Nagtrabaho na kayo ng napakaraming taon para sa inyong pamilya, para sa inyong trabaho, at para sa mga taong nakapaligid sa inyo. Ibinigay ninyo ang inyong oras at inyong enerhiya. Gumawa na kayo ng higit pa sa sapat. Kaya naman ang mga taon na darating ay dapat gamitin para sa inyong sarili. Kunin ang oras na ito para suportahan ang inyong sariling kagalingan. Kapag ngumingiti kayo, kapag nararamdaman ninyong malakas, ang enerhiyang iyon ay umaabot sa mga taong nakapaligid sa inyo. Ang inyong kalusugan at inyong kaligayahan ay nagiging isang pinagmumulan ng kaginhawahan at kagalakan para sa iba rin. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa katapusan. Habang nakikinig kayo ngayon, mayroon ba sa mga gawing ito ang nakakaramdam ng pamilyar sa inyo? Mayroon bang isang bagay na plano ninyong subukan simula bukas? Gustong-gusto kong marinig mula sa inyo. Mangyaring ibahagi sa mga komento. Marahil gumagawa kayo ng magaan na umaga na pag-e-ehersisyo araw-araw. Marahil nakikipag-usap kayo sa inyong aso tuwing umaga. Marahil mayroon na kayong sariling maliit na gawi na nagpapanatili sa inyo. Kapag ibinabahagi ninyo ito, maaari nitong magbigay ng inspirasyon sa ibang tao at tunay na nagbibigay ito ng lakas sa akin din. Kung natuklasan ninyong kapaki-pakinabang ito at nagbigay ito sa inyo ng kaunti pang enerhiya ngayon, mangyaring isaalang-alang ang pagbibigay ng like sa video at pag-subscribe sa channel. At inaabangan kong makita kayong muli sa susunod.